today. At unahan ko na kayo finally after 2 days ng being stranded sa Katiklan. Nakarating na rin kami sa Boracay. So ito yung sasakyan namin na nag-pick up papunta sa aming hotel. So meron din pang pasaherong sasakyan from port to ito yun, yung mga puti na yan. Kayo rin. Ano pinagkaiba ng puti na yan sa dito sa green? Ayan sila, yung mga van. Nakadepende naman kasi sa mga... Hindi, yung open na, yung nasa unahan ng van. Sa amin din yan sa cooperative namin. Kasi nakadepende naman yan sa mga guests. Kasi maminsan yung maramihan, hindi na sila sumasakay dito. Kasi marami. So depende sa size. Pwede kami mag-early check-in. Anong earliest possible check-in time? Hindi ko mag-guarantee yung time ko. Okay. Hello! Dito yung jump off point ng island hopping dito sa Boracay. So, maraming tao today. And dito yung registration namin. Para sa araw na to, kami ay mag-island hopping dito sa Boracay. So dahil daw low tide, so kailangan namin para sumakay na something worth 20 pesos. Dahil daw low tide. So, hindi ko sure kung ano yung mga pupuntahang isla dito or mga lugar sa island hopping. Tiwala na lang po tayo sa ating guide. Finally sa Puka Beach. Proof na nasa Puka ako. Ayan. Okay, proof yan. Pag ko na, ito na, gusto niya yung picture na kasi. Ito naman. Apat naman. Okay. So hanap tayo ng pwedeng pwestong pag-swimmingan or pagbaba ng gamit, no? And yung tubig, malinaw. Mamaya mag-swimming ako dyan.
40 minutes daw. Pwede magstay dito. Puka Beach. Yan, so napakita ko pa rin ang Puka Beach. So I think dito tinatayo yung ano, yung Isla Boracay or something. Oh, doggy. Doggy. Ah. Ito sa dulo. Maganda yung agos ng alon. Ah. Doon sa dulo, marami na mga nagsuswimming. Kasi hindi ko ito. Or baka naman kasi maraming ano doon. Malinis yung tubig doon. Kaya doon sila. No? Ay, nako. Saglit lang po, mamabalik ko lang yung sukli. Okay po. Hindi ako gumanap. Uh-oh. Sobrang sakit? Wala. Okay, isang masamang pangyayari. Nahulog ako sa tuyan nila dito sa Puka Beach. Baksak puwet, no? Pero okay naman. Masakit nga lang. Nakakalakad naman pero masakit umupo. Bumili kami ng buko. Fresh buko naman siya. Perfect na perfect para sa mga nasa isla. So ito yung welcome to Boracay na Santos Chaso. Hindi na ako nagganyan. So in fairness naman sa mga ano dito, mga locals dito, yung mga photographers, ano rin, marurunong din mag photograph, picture, no? So bibigyan na lang sila ng tip, no? Yung mga locals sa doon, yung nagpipicture. Kung gusto mo mag-Puka Beach, renta ka na lang ng boat, no? Tapos makisakay ka na lang. Tapos tambay ka lang dito. Ano man gagawin? Ako na lang yata yung huling pasahero. Di ako na lang. Alis na. Tensya na po. Kami sa dulo. So, paalam na Puka Beach hanggang sa susunod na pagkikita natin.
Yan, so memorable sa akin to dahil nahulog ako doon, no? Doon. Bumaksak ako, bumigay yung ano, yung duyan, bumigay yung duyan. Ibig ba sabihin nun, mabigat ako? Hindi. Ayan, yan, doon ako bumaksak. So at least memorable ang aking first time sa Puka Beach. Yan, kaway tayo sa mga fans. Wala naman kumakaway sa atin. So may mga bilihan pala doon or may kainan din doon. Hindi na ako umabot doon kasi nga na-injure na ako, no? Okay, so maraming mga hotels dito kami dinadaanan, no? Yung iba sobrang private, yung iba naman crowded, no? Pero daming mga changes na nangyayari sa Boracay. Parang napakaliit na isla, pero ang daming matataas sa building. Ayun, no? Doon pa lang sa area na yun, may mga kinoconstruct na naman. And parang mga private talaga, ma-exclusive yung nandoon sa area na yun. Dito natin try kung waterproof pa pareho yun. At yung DJI Osmo 360. Dito natin try. Stop sa aming island tour itinerary dito sa Boracay ay ang lunchtime. Tapos na tayo sa Puka Beach, dun sa Crocodile Island kung saan tayo nag-snorkeling. And then ngayon ay Kapisaan Island or Kapisaan Beach kung saan tayo mag-lunch. So ito yung papunta ng lunch area namin. So yung mga community rin dito. Okay, so ito yung tsura niya. May kawabat pa dito. Mga gusto na relax.
Okay, so mukhang buffet area or plated buffet for sure. Okay, next part ng itinerary natin ay itong Crystal Cove. Yung private resort to dito, no? Pero part siya ng island tour itinerary. So dito sa Crystal Cove, meron ditong activity. No? Kaya lang problema, gustuhin ko man. Aksidente kasi ako kanina. So hirap akong maglakad. Hirap akong umakyat. This will require pag-akyat. No? So ito yung mga activities. Cove 1, Cove 2. So mga 1 oras daw kasi siya. Kaya nga lang na-injure ako, no? So di ako pwedeng mag-hike. Kung nakikita na naman, nakakalakad naman ako ng maayos, pero deep inside, sakit. So, dahil may mga nag-join dun sa tour boat namin, no? Dun sa, may mga mag-e-explore, dito muna kami, yung mga natira, no? Sa loob ng 1 oras. While waiting for them. Pwede naman mag-swimming dito, doon sa dulo. A few moments later. Yan, so tapos na yung island tour namin. Tapos dito sa Crystal Cove. Balikan ko na lang to sa susunod, no? Kailangan ko lang magpagaling. At yeah. So, gano'n lang kabilis ang island tour dito sa Boracay. Parang 4 hours lang. So hanggang sa susunod ulit, wala dito sa Boracay Island. Ang Untold Adventure, tapusin na natin to.